So ayan, bike fit natin kung abot ba nung 5 to na kagaya ko. Check natin kung abot natin siya. Okay. Oh, malambot yung upuan. Abot naman siya. Abot naman na 5'2". Tapos magaan na rin naman siya pag itatayo na natin. Tapos hindi tayo masyadong buhaka rito. Yung tsura natin, oh. So, ayun na nga mga best, no? Available nga po dito ng kulay green na matte finish. And then, halos parang karamihan na lumabas ng ADB ngayon for matte finish, no? Tapos, yung may road sync, yun yung glossy finish, no? So, ayun na nga, pansin natin, unang tingin ko pa lang dito, kala ko maliit, no? Kala ko maliit siya, pero ang laki niya, maxi scooter talaga yung datingan niya. Meron tayo ritong windshield, kulay black naman yan. Tapos, ang kanyang headlight at yung kanyang projected lamp dito. So, sinasabi ng iba, inspired siya sa Hayabusa. Okay, so yun din naman talaga yung tingin natin dito. Meron tayong projected lamp dito sa gitna, tapos meron tayong daytime running light dito rin. Ito yung maangas dito eh. Parang alam mo yun sa mga Pokemon, yung mga legendary Pokemon, yung sinesearch ko talaga siya, hindi ko malaman kung ano pangalan nun. Pero yun nga, 'di ba? Comment nyo na lang yan kung alam niyo yung sinasabi ko. Pero yun nga, LED na rin yan, tapos meron tayong emblem ng Suzuki na napaka-premium talaga nung datingan niya. So meron tayong mga matte finish dito. Tapos yung kanyang front fender, napakalapad ng front fender, may extension din tayo rito, naka-telescopic fork, may rubber boots na rin tayo rito, naka-mugs, tapos meron na rin siyang balancer dito. Tubeless na rin yan, CST tires na rin tayo rito. Meron tayo rito single disc brake, naka-ABS na rin tayo rito sa harap. At yung size dito ay 110/80 by 14 CST tires. Ayan, napakaganda. So, yan na nga, meron tayo rito adjustable windshield, clear visor, merong Honda rito na sticker, may 4 na bolts yan. So, yung iba talaga ang ginagawa dito, pinapalitan or tinatanggal to. Ko alam kung bakit tinatanggal pa ng iba. Kasi ang pogi daw eh, pag nakatanggal eh. Pero para sa akin, ang pogi na niya. Tapos adjustable pa yan, na madali lang naman din siya i-adjust. Hinihila lang to. Up and down lang, yung ating signal light nandito sa side. LED na rin yan. Meron na rin tong traction control. And may ABS na rin po ang isang to. And wala lang siyang road sync. So kung gusto niyo ng road sync, meron tayong separate video para doon. Puntahan niyo na lang yon para at least ma-check nyo ano ba yung difference ng dalawang to. So ayan, meron tayong LED na headlight, daytime running light dito sa side na to. May combination ng black and green na matte finish. Ang ganda ng pagka-green niya, 'di ba? Naka-telescopic fork, fender malapad, mahaba din yung extension, bulky din, and then maganda yung plastic na ginamit. Siyempre, Honda yan eh. Meron tayong mugs, naka single disc brake, may ABS, dual pot caliper tayo dito, at naka federal yung kanyang tires. Ayan. So ang size dito ay 110/80 by 14. Talagang makapit yung gulong dito. So hindi ka talaga dito tinipid ni Suzuki. Ayan. So sa side, kita nyo yung pagka-elegante nito. Wala siya halos na decal. So talagang plain na white. Tapos meron siya ritong combination ng kulay gold. Ayan o. And then may extension ng paa, may padding na rin tayo rito, mahaba yung extension, so pwede kang mag-relax dito habang bumabiyahe kahit naka-cruiser type tayo na upo, okay? So yung kanyang foot pegs, ito yung tsura nyo, ang ganda, ang lapad, tapos meron tayo rito na hindi ka madudulas, ayan, so solid naman yan, makapal yung metal na ginamit dito, tapos sumasabay lang din siya dito sa kanyang design, ayan, ito matte finish, glossy white and then glossy na gold. Ayan. So naka-radiator na rin tayo rito. Swing arm. Meron din tayo rito. Naka-Nissin caliper. Single pot caliper tayo rito. And then single disc brake na may ABS na rin tayo. So naka-tubeless na rin tayo rito. And ano ba yung nagbago dito sa bagong Honda ADB? Naging brusko lang naman siya dito sa side na to. Mas brusko siya. 'Di ba? Ayan, meron tayo ritong parang dinagdag dito sa side. Tapos, ang ganda rin ng combination.
So, kulay green, yung nakita natin ibang kulay nito. So, sana maglaro-laro pa si Honda pagdating sa color variant ng mga ADB. Dahil nga, talagang panalo yung design ng ADB. Marami talagang naka-ADB ngayon. Lalo dito sa amin, kasi nga malubak dito sa amin. So, ayan. Gas tank, malaki din yung gas tank. Matagal bago ka magpagas ulit. Maganda at maluwag yung ating footboard dito o yung foot pegs or yung floorboard. Ayan, 'di ba? Extension ng paa. May padding na rin 'yan, isang buo. So ingat lang din tayo kasi may mga nagkumukuha ng ganito eh. May nagnanakaw eh. Kaya mahirap din iwan talaga sa parking eh. 'Di ba? Sana walang magnanakaw ng ganon. So stylish yung kanyang tambucho. Ayan yung datingan nyo. Ang ganda ng itsura. Tapos yung cover, ito ay plastic. Ayan. So naka dual shock tayo rito. Adjustable na rin yan. Nakapabaliktad yung kanyang baso rito. And then yung ating emblem para sa Bergman. Ito, napaka-elegante din talaga nung itsura niya. And then meron tayong sticker dito na 1.5. Ayan. So dito sa side, yung ating gulong, CST tires na rin tayo rito. Meron tayo ritong mudguard. Ayan, napakahaba ng extension niya. Tapos may harang tayo dito para at least hindi mapuputikan yung pinakaloob. May protection pa rin tayo sa mga putek. Lalo na ngayon maulan na, 'di ba? So, yun naman yung kanyang taillight. Ayan yung taillight niya. So, pakita ko na lang din sa inyo yung itsura kung ano yung itsura nung ilaw niya. Ayan. 'Di ba? Ang cute no? Pero naka-on nga pala 'to. Pakita natin yung signal light niya. Pakita natin signal light. Ayan, meron siyang tunog. Ayan itsura nung kanyang taillight. Tapos ito yung kanyang signal light, LED, may plate light tayo rito. Meron tayong reflector side by side. And then napakalapad nung kanyang fender dito sa likod. Ayan. So ayan, meron din tayong mga design na ganyan. Foot pegs natin para sa angkas, metal. Okay, solid naman yan. Makapal yung metal na ginamit. May combination ng kulay gray dito. ADV 160 na emblem, premium tingnan. Tapos yung upuan niya, two-tone naman yan. Meron tayong kulay gray and black. Meron din tayo stitches dito. Lalo dito sa dito sa side nung OBR. Ayan, meron tayong paikot na kulay gray. Ayan. So makapal yung ating compartment. Para din siyang may hydraulic seat. Pero 90 degrees yung kaya niyang extend. Ayan. So hindi ka mahihirapan na magkuha or maglagay ng mga gamit dito kasi nga maluwag. Tsaka na-extend siya. Ayan. May helmet hook na rin tayo rito. Dalawa na yan. Battery. Okay. So ating side mirror. User manual. Mga basic tools. Available na rin po yan. Napakaluwag ng kanyang compartments. Kasya dito yung full face eh. Tapos half face kasya din dito. Alam ko dalawang helmet kasya dito. So ating grab bar, makapal na metal naman yan. Solid na solid talaga. So yung kanyang headlight pakita natin. Ito naman yung tsura. Ito yung signal light. Dito pala sa taas. Ayan. Tapos yung kanyang panel gauge. Ayan, naka TFT display na rin tayo rito. Tapos makikita mo rito kung naka side stand siya. Ayan, odometer, yung kanyang temperature, fuel gauge, speedometer, odometer. May clock na rin tayo rito, engine check, ABS, and traction control. Ayan, so patay na natin. Okay, so yung size nga pala dito sa likod ay 130/70 by 14, tubeless na rin. Tapos malapad yung kanyang design ng kanyang CVT. Ayan, medyo kakaiba na yung design dito. No, mga futuristic na yung design talaga ni Suzuki ngayon. So, meron din tayong side stand kill switch. Ayan. So, yung gas tank natin dito. Ayan, check natin. Fuel. Yun, malalim. Tapos, meron siyang tali dito or rubber na pag inopen mo, hindi na mawawala yung cap natin. Ayan. So, pwede nating ilagay dito. Ilagayan na siya. So, sara na natin. Panggilid natin dito, naka ESP Plus na rin tayo rito. Maganda yung kanyang panggilid. Naka dual shock din tayo rito at Showa yung kanyang brand. Yung taillight natin dito is naka LED na rin. Meron pa rin tayo rito pa-cross na design. May plate light din tayo rito. Signal light natin dito LED rin. May plate light, reflector, and lagay ng plate. No? Yung fender niya talaga is sobrang flexible. Ang ganda, ang lapad din.
Siyempre, sa likod, wala tayong ABS dito. Sa likod, harap lang ang may ABS. Pero naka-dual sports na rin tayo para sa kanyang tires. Kaya pwede nyo pang off-road din to. Meron na rin tayo rito ang tire hugger. Okay? May harang na rin dito sa ilalim para sa mga talsik ng putek. And syempre meron tayo rito ang swing arm. Yung kanyang caliper is Nissin yung brand. Naka single disc brake din tayo rito. And yung ating tambucho, napaka-bulky niyang tingnan. Maganda yung design, napaka-stylish. At naka liquid cooled na magandang cover. Yan yung gusto natin dito eh. So, and then nakakiles na rin tayo rito. Dito rin binubuksan yung fuel and seat. Ayan. So may side pocket tayo, malalim. And then, ito naman yung ating remote. Ayan. Ganda rin, di ba? Pang kotse yung design. Meron na rin tayong USB charging port dito sa kanyang side pocket. So kung gusto niyo mag-charge, pwede. So ito naman yung upuan. Ayan, maganda yung leather. May mga stitches din tayo rito. And meron tayo ritong helmet hook. Okay, tapos may USB charging port din tayo rito. So kung may i-charge ka sa loob, pwede din kasi may charger tayo rito. Tapos ito yung pinaka compartment niya. So parang kasya dito, helmet na full face or half face. Meron tayong lagayan ng mga basic tools. Ayan. Okay, so nakaabang na rin tayo dito sa top box. Napakalapad din ng kanyang bracket dito. Okay, bibili na lang tayo ng top box. Naka-ready na yan. Okay, so sa handlebar, naka-upright position tayo rito. Ang ganda ng design dito. Napaka-elegante ng design niya. And then yung kanyang emblem na Suzuki, yung logo, meron sa gitna. So, yung kanyang ignition ay keyless na din. Ayan, so fuel. Meron na rin tayong lagay ng cup. Tapos malalim yan. Responsive naman siya. Okay? So yung seat niya, madali lang din i-open. And meron tayo ritong handlebar na naka-naked. Switches niya, kung itatanong niyo ako ano ba yung pinagkaiba nung nasa road sync and itong standard. Ang road sync kasi iba yung itsura ng kanyang panel gauge. Pero ito naman, maliit lang naman to. Pero fully digital na rin to. Tapos signal light, battery pag naka high beam, traction control, pwedeng on and off, ayan, ABS. So meron ditong mga icon, ayan, yung kanyang smart key, temperature, yung idling stop, on and off. Okay, may switches dito para sa adjust. Kasi dun sa road sync, malapad siya, para mga 7 inches or 5 inches yung kanyang panel. Tapos yung kanyang switches, iba rin. Yun kasi may mga controls. Ito, ordinary. Ayan. So meron tayo ditong high and low, busina, signal light, lever natin malapad, grip, makapit. Smooth naman. Ayan o, smooth naman siya. And then, sa kanyang lever dito, smooth lang din. Grip niya talaga makapit. Gusto ko talaga yung mga grip ni Honda. Kasi niya sobrang kapit ng mga grip na ginagamit nila. Throttle, sobrang babaw din. On and off nung kanyang idling stop. Hazard switch, electric starter. Ayan. Yung pa-down style yung ating side mirror. Ayan, malapad. Tsaka ang laki. Ang laki niya. Sa mga switches, meron tayo rito on and off nung kanyang idling stop. Okay, or stop and start system. Ayan. So, meron din tayo rito high and low. Tapos flasher. Meron din. Ito naman yung control para dun sa ating panel. Ayan, may select up and down. Okay. Tapos hazard switch, signal light, and then busina. Ayan. So sa grip niya, sobrang kapit ng grip. Ito pala yung electric starter. Ayan. So yung grip niya, makapit, throttle, mababaw. Lever natin dito, malapad. Ayan. Smooth naman dito. Then dito rin sa rear. Ayan, smooth din. Okay, so sa kanyang panel gauge is naka-digital na rin tayo rito. Ayan. Tapos ang ganda ng design dito. Diba? Ang lapad niya. Ang ganda ng itsura. So, ayan. Sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle? Sakyan natin kung abot ba ng 5'2" na kagaya ko. And kung gano'n ba siya kabigat. Okay? So, bike fit natin. Let's go. Yan. So, yan. Yan yung kabuuan nung ating Honda ADB 160 na standard edition. Pero kagandahan kasi dito, may traction control and may ABS na rin tayo rito. So, available po yan sa may Motorcycle City
San Rafael or San Rafael, any motorcycle city dyan sa lugar nyo. So, ayun, upuan natin para dun sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Tapos, 5'2", nakagaya ko ang height nyo. Upuan natin to. Let's So ayun na mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle, itong Suzuki Bergman 1.5? Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Yung mga nakabili na neto, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Nice siya. So ayun na mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan dito sa may Motorcycle City, San Rafael branch. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to, para makatulong tayo sa iba na willing bumili or gustong bumili ng ganitong motor. Ayos yan, di ba? Amark Moto sa vibes, para sa mga tropang mahilig sa motor review. Hindi puro forma, dapat may performance. Let's go! Pagdating sa motor, iba-iba ang laro. May matipid sa gas, merong pang baro road bro. Yung isa swabe lang, pang araw-araw na biyahe. Yung isa mabangis, hatawan sa kalsada. Pare may pantrana tibay, kahit kargado kaya. May sports bike naman na parang laging karat. May scooter na chill, perfect sa traffic lane. Pero pagdating sa speed, ibang usapan men. Hindi lang sa forma, tinitingnan ng laban. Kasama maintenance pati presyo ng pisa dyan. Kung sino practical, kung sino malakas, kung alin ang sulit sa perang inilabas. Comparison review, alamin natin to. Sino bang panalo pagdating sa takbo? Tipid ba sa gas o malupit tumataw? Comfort o power, ano bang mas lamang? Comparison review, ride safe sa daan. Hindi puro forma, dapat subok tibay. Para sa riders na gustong malaman kung alin ba talaga ang worth it bilhan. May motor na mura pero lakas ng dating. Meron namang mahal pero bitin pa rin. Yung iba sobrang gaan, easy control sa singitan. Yung iba mabigat pero solid sa long ridan. Suspension check, pati preno test din. Sa lubak ng kalsada dapat hindi stress.